Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning to all of you. Maayong aga sa inyong tanan. Good morning to all of you again. Magandang Umaga? maayong buntak mga kaisokonan. Good morning to all of you again. Well, are you still sleepy? Inaantok na po ba kayo? Yeah. Dapat hindi. Yo, maayong buntak mga kaisokonan. Good morning to all of you mga kapatid. Mukhang mahina. Now, we would like to continue what we have discussed in today's. At ipagpapatuloy natin ngayon ang ating pag-aaral na ginawa sa loob ng 2 araw. God is good. God is good. All the time. God is good. Well, because of His goodness, we are happy to see Elder Jeffrey Buana here from the General Conference. Can you stand so everybody Patayin can po see natin you? ang ating bisita, ang Vice President natin. All right. Vice President of the General Conference, and he is our Presidential Advisor for Sabbath School and Personal Ministry Department. At yun nga pong mga sinabing opisina ang kanyang pinangungunahan. All right. We like to review a little bit what we have discussed in today's. Pagbalik-aralan daw po natin ang ating pinaksa sa loob ng 2 araw na nakalipas. We mentioned that our topic is how to teach Adventist doctrine. Ang ating pong paksa ay ulitin natin kung paano ipapahayag o ipamamahagi ang pinakapangunahing aral ng Seventh-day And Adventist. we always remember that we have to lift up Jesus. At lagi nating ilalagay sa ating mga isip na lagi nating itataas ang ating Panginoong Jesus. Jesus has to be the center of the message. At ang ating Panginoong Jesus ang siyang laging magiging puso ng ating pabalita. And we have to see that people are holistic being. Palaging pinapaalala na titingnan daw po natin ang sangkatauhan doon sa 4 na aspeto ng kanyang buhay. That we have the physical, mental, spiritual, emotional, and social aspect. At yan daw po ang ibinibigay sa atin ng tao, binubuo ng kanilang pakikipagkapwa-tao, ang kanilang kaisipan, ang emosyon at ang kanilang espiritual By na using pamumuhay. all of this, we will be able to get confidence from the people. Kapag pinagsama-sama daw po natin ito, madali natin silang maakit at madali natin silang mapapaniwala. Alright, what are the rationale? Ano daw po ang iba pang mga pangangailangan o kaisipan? What is number one? What is number one? Ano daw po ang number 1? Ano ang unang-una? Man is a holistic being. Ang tao daw po ay binubuo ng Number two, pangalawa. we need to follow the method of Jesus. Kailangan natin sundin ang kaparaanan ng ating Panginoong Jesus. Number three, Pangatlo, Jesus meet the needs of the people. inaabot at ibinibigay ng ating Panginoong Kristo ang pangangailangan ng kapwa. Number four, At pang-apat, the need to involve everybody. na tayong lahat ay dapat makisangkot. Well, have a nice trip, Pastor Sakul. See you in Manado. All right. Now, how can we present this matter? Paano daw po natin ito may papahayag ng mas mabuti? Again, lift up Jesus. Kinakailangan daw po natin laging itataas ang ating Panginoong Jesus. And number two, Pangalawa, we know that the spirit of prophecy support, which mentioned that Jesus has to be the center, and then from Jesus, and then we can bring to many other doctrines of the church. pag itinataas daw po natin ang ating Panginoong Kristo, dito ay maaakit na natin at maaakay natin madali ang mga tao sa iba't ibang aral na ating pinapangaral. And how can we bring make people have the conviction about the Bible? At paano daw po natin dadalhin at paniniwalayan ng mga tao ang paniniwala sa sinasabi ng Biblia? We mentioned about health support the Bible. At atin daw pong babanggitin na may kinalaman sa kalusugan at doon sa banal na We kasulatan. have explained about this text, At ito'y naipaliwanag na nga po sa atin nung mga nakarang araw. which says that Sinasabi po, merry heart is as good as medicine. ang mabuting puso o masayang puso ay gamot sa mga karamdaman. And it was supported by science. At pinaliwanag po ng mga siyentipiko at ng We ating mentioned doktor dito. also how to bring people to trust in Jesus. At kinakailangan daw natin
pagsabihin ng mga tao na kinakailangang magtiwala sila sa Panginoon. and how it was supported by medical science. At kung paano ito sinusuportahan ng mga natuklasan sa medical science. We spoke also about the need of having hope. Pinag-usapan din daw po natin ang pangangailangan ng tao na sila ay dapat magkaroon ng pag-asa. And how it was supported by science. At kung paano rin ito sinuportahan ng siyensya o agham. And we talk about the signs of the coming of Jesus. Pinag-aralan din po natin ang mga palatandaan ng ikalawang pagparito ng Panginoon. And we discussed yesterday how do we explain about pestilence. At papaano din daw natin ipapaliwanag itong mga salot o peste may kinalaman sa ikalawang pagparito ng And Panginoon. now we are going to continue to discuss about the Ten Commandments. Ngayon po ang pag-aaralan daw po natin ay may kinalaman sa 10 utos. Can this be supported also by science? Ito daw po ba ay pwede ring sang-ayunan at patunayan ng siyensya o agham? We always need to remember that our salvation only comes by the grace of Pero ito God. daw po ang dapat nating alalahanin na ating kaligtasan ay tanging-tangi bukod tangi sa biyaya ng We Panginoong should Diyos. not think directly and speak about the Ten Commandments. Maganda daw po na pinag-uusapan natin, sinasabi natin 10 utos. And we will become so legalistic. Pero nagiging legalista po tayo. We need to discuss about Jesus. Kinakailangan po natin paksayin ang ating Panginoong Hesus. Well, can we read all together from Ephesians 2, 8 and 9? Basahin daw po natin itong mga talatang ito. 1, 2, 3. For by grace This you have been of God. saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. So we have the salvation only through the grace of Kaya nga God. dito sa talatang ito, sinasabi ng ating kaligtasan ay tanging-tangi sa biyaya ng Panginoon. Salvation only comes through Jesus Christ. Ang kaligtasan ay nagmumula-langan sa ating Panginoong Hesus. Remember that all of us are sinners At lahat po tayo tinutunay makasalanan. and we have to die At kinakailangan nating mamatay. and die forever. At mamatay tayo magpawalang hanggan. But Jesus died for us. Subalit ang ating Panginoong Kristo ay namatay para sa atin. So salvation doesn't come through obedience but only through the grace of God, Kaya nga ang Jesus Christ. kaligtasan daw po ay hindi na ako kamit sa pamamagitan ng pagsunod, kundi tanging kay Jesus lamang. It was because Jesus died to take our place. At ang ating Panginoong Kristo namatay para kunin ang ating mga lugar na dapat puntahan. Does it mean that we should not keep the commandment of God? Ibig bang sabihin nito, hindi na natin dapat susundin ang kautusan ng Diyos? Well, usually I share my experience. Minsan daw po, merong ngayong kasaysayan. 20 years ago, we live in Singapore. Actually, from 30 years ago. 30 taon, nakatira po kami sa Singapore. All right. So, one day we went to Indonesia for a furlough. Isang araw, pumunta kami sa Indonesia para doon sa palang tinatawag. And I returned back to Singapore. At noong kami bumalik sa Singapore, And then they just started a new regulation. ang mga pinuno sa iglesia ay nagkaroon ng mga bagong mga palatuntunan. We should not go a certain restricted area on a certain time. Hindi daw po kami kinakailangan pumunta sa isang lugar sa natatanging So panahon. when we go to that place, we need to have a special permit. At kung pupunta kami doon sa lugar na yun, kinakailangan ay magkaroon ng isang natatanging permiso. So we did not know about this regulation. At hindi nga namin alam itong regulasyon na ito o batas na ito. So my wife and I went to that restricted area. At kami po ay pumunta doon, kasama ang asawa doon sa binagbabawal na And lugar. suddenly we saw the light was brighter. Nako, bigla silang inilawan ng inilawan. There was no more choice. Wala na po kaming We pamimilian. just went through. Dumiretso na kami. And I told my wife, I think we have transgressed the law in Singapore. Sinabi ko sa aking asawa, sa tingin ko may nalabag tayong batas dito sa Singapore. And then sure enough, after 2 weeks, we received a letter. At pagkatapos ng 2 linggo, kami nakatanggap ng sulat. And the letter At says, sinasabi ng sulat, we have transgressed a certain, that we have gone to a certain restricted area. na kami nga ay pumunta sa isang lugar na hindi dapat puntahan. And we have to pay $50. Kinakailangan namin magbayad ng $50. Wow, do we need to pay this $50? Naku, ang laki-laki naman ito, napakamahal. So, my wife and I decided to go to the police office. Pumunta kami doon sa kinakailangang puntahan. And we brought our passport with us. Dinala namin ang aming pasaporte. And then we told the police. Sinabi namin sa pulis. And the policeman said, At sabi I ng mga have to pulis, pay. kinakailangan nyo But magbayad. I told the policeman,
Pero sinabi ko sa pulis, when the regulation was given, we were not in Singapore. nung ibigay niyo yung batas na yan, wala naman kami dito sa Singapore eh. Look at this passport. Tingnan niyo itong aming pasaporte. We were in Indonesia. Nasa Indonesia kami. So please forgive us. Patawarin niyo naman kami. Yeah. And then he looked and checked the passport. Tiningnan at binusisi ang aming pasaporte. Oh, you have transgressed the law, Wala pa rin. the traffic law. Nilabag niyo pa rin ang batas ng trapiko. Yes, but we did not know about it. Please give us forgiveness. Inaamin naman namin, pero patawarin niyo naman kami. And you know what did he say? Anong sinabi ng pulis? All right, Sige na nga, you are forgiven, pinatawad ka na. but you should not transgress anymore. Pero hindi mo na dapat uulitin. All right. So this is happened with Jesus, with that person who has discovered that she has transgressed the law of God. Ganito rin daw po ang dapat maramdaman mga taong natagpuan si Jesus at dapat makikita natin na tayo'y nilalabag natin ang And then kautusan what ng did Diyos. Jesus say? At ano ang sinabi ng Panginoon Jesucristo dito sa nagkasalang babae na ito? Go and sin no more. Humayo ka at huwag ka nang magkasala. So we have been forgiven. Tayo'y pinatawad na. We have been saved by grace. Tayo'y niligtas sa pamamagitan ng biyaya. But after we receive the forgiveness, Pero pagkatapos na matanggap natin ang kapatawaran, are we free to transgress the law of God? libre na ba tayong labagin ang mga kautusan ng Diyos? Yes or no? Oo, hindi. Sumagot kayo. No. All right, we have been redeemed by the blood of Jesus. Tayo'y tinubos ng dugo ni Jesus. But we should not transgress the law of God anymore. Subalit hindi natin dapat labagin ang kautusan ng Diyos. And then we can review about the 10 commandments. At tayo po'y makakasunod sa 10 utos. And then we can say something about Matthew 22, 37, and 39. At itong sinasabi ng talatang ito sa Mateo 22:37 at 39. About the summary of the 10 commandments. At sinasabi ito kung ang kabuuan ng 10 utos. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might. Love your neighbor as yourself. Ibigin mo ang iyong Diyos, ang iyong Panginoon, ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. So we know what is it about. Alam na po natin kung ano ang tungkol sa bagay na ito. When we love God, we will keep the first 4 commandments. Kung mahal natin ang Panginoong Diyos, susundin natin ang unang 4 na utos. When we love our human being, and then we will keep the next 6 commandments. At kung iniibig natin ang ating kapwa, susundin natin ang sumusunod na 6 na utos. But love is the summary. Pero ang pag-ibig ang siyang bukod. All right. Now, can we disproven by the Bible, by science? Ito bang bagay na ito ay pinatutunayan ng agham o siyensya? Do you think we can be healthier if we have love? Sa tingin nyo ba magiging malusog ang katawan natin kapag tayo puno ng pag-ibig? We'll see from medical science. Tingnan po natin sa sinasabi ng siyensya. Yes, when God says something to us, it's always for our benefits. Kapag daw may hinihingi sa atin ng Diyos, ito'y laging para sa ating mga kabutihan. When you love someone else, that person will be benefited. Kapag iniibig mo ang sino man, ang taong yan ay makikinabang sa bagay na ito. Do you agree with that? Naniniwala po at sumasangayon kayo? How many people agree with that? Raise your Ilan hand. po ang sumasangayon? Nako, yung iba, pasensya na ha. Ayaw niyong umibig ha. Okay. Now I'm going to give you a scientific study Tingnan daw po natin ang sinasabi ng siyensya. that this has proven that if you receive love, that you will be benefited. Kapag ikaw daw po ay nakatanggap ng pag-ibig, ikaw din po ay makikinabang. Now this study was done in University of California, Los Angeles by Dr. Nancy Collins. Ito po ay pinag-aralan sa ganitong lugar ni Dr. Nancy Collins. So what she did is she gathered all the people that are pregnant that went over to the clinic to have prenatal care. May tinipon daw po mga tao na nagpapacheck up. Ito yung mga buntis. So these people are poor. Itong mga taong ito yung mga mahihirap na tao. And they want to see whether if these ladies who are pregnant, they are poor, but when they receive social support, when they are being cared with love,
whether it improves their physical and mental outcomes in pregnancy or not. Mahaba-haba na yun, nahabulin ko. Gusto daw patunayan ng pag-aaral na ito na kung ang mga taong itong mahihirap ay magkakaroon ng pagbabago ang kanilang mga kondisyon kapag naramdaman nila na sila ay pinapakitaan ng pagmamahal. So, every time when they come to the prenatal clinic, there's someone by the, Douala that kept always giving loving support to these pregnant women. At ang mga taong ito sa tuwing babalik doon sa clinic na yon ay laging may nakalaang mga tao sa kanila na magpaparamdam at magpapakita na may nagmamalasakit at nagmamahal sa kanila. And here's what they found. At tingnan niyo po kung ano ang sumunod na pangyayari. They found out that those who receive quality prenatal care, Na tuklasan nila na yung mga nagkakaroon ng ganong magandang pag-aalaga bago manganak ang isang buntis, they experience fewer labor difficulties like C-section. nako, ibig sabihin, hindi nahirapan silang manganak. And then they deliver healthier and healthy babies that is being checked by their APGAR score. At ang kanilang mga baby daw po paglabas ay mas matitimbang o mas malulusog na mga bata. So we doctors and nurses, immediately after the baby is born, we check on the APGAR score. If the baby is blue, cyanotic, the baby does not cry, the APGAR score is low. But if the baby was crying and start moving like that, the APGAR score is high. They found out that those mothers who have received prenatal care lovingly, their babies have higher APGAR score. Sa madaling salita, kapag daw po ang mga buntis na babae ay nakakaramdam ng pagmamahal, ang kanilang mga anak ay lumalabas na malusog. Katunayan na ang kanilang mga anak ay malusog kaysa doon sa iba, ang kanilang iyak ay talagang malakas. Yeah, that's true. That's APGAR score very high. Yeah. And then women, if they deliver, usually they have what you call postpartum depression. Kapag daw ang mga babae matapos manganak, may tinatawag na ganong kalagayan. Kung ano mang post na yon, basta after yon. But those who have received loving care during their pregnancy, they have experienced less postpartum depression. Ayun, yun daw mga babaeng nanganak na nakaramdam na sila'y pinagmamalasakitan, minamahal, ay kakaunti ang nararamdamang sakit ng kanilang katawan matapos silang manganak. So you can see that not only the ladies that are pregnant that are being benefited, but also the baby inside the uterus is also being impacted if you treat them in loving manner. Nakita daw po natin, hindi lang daw po yung nanay ang hindi nahirapan, kundi maging yung sanggol sa kanyang sinapupunan na nakaramdam ng pagmamahal ay nakikinabang sa pagmamahal na nararamdaman ng kanyang ina. So we need to give love to people. Love like the God commandment. If you look at God, and then you will love one another. Kaya nga po, dapat daw po natin iparamdam ang pag-ibig na ito sa mga tao na katulad ng naramdaman nating inibig tayo ng Diyos at dapat lang natin itong ibahagi sa ating kapwa. And you think there's only one study? Alam niyo po ba, sa tingin niyo ba isang pag-aaral lang ito? Malamang hindi. There are two doctors, Drs. Hoffman and Hedge from Columbia University, that gathered all these studies that is being done by people to those ladies who are pregnant. Meron pa daw pong pangalawa, itong doktor na ito, si Dr. Hoffman and Hedge, tinipon nila ang lahat ng mga ulat patungkol doon sa mga babaeng buntis at ito ang resulta. And they reviewed 144 research. At ang kanilang pinag-aaral ay 144 na pag-aaral tungkol sa bagay nito. And here's what their conclusion. Tingnan niyo po kung ano nangyari. That if you have an intimate, loving support, it will improve the fetal's growth. Pag nakaramdaw mo po ang mga buntis na ito ng pangmamahal, ay tumataas ang tsansa na sila ay magkaroon ng magandang paglago o malusog. So, and then they found out that women who feel loved and supported do not increase the risk of getting premature delivery. At yung mga buntis daw na nakararamdam na sila ay minamahal, pinagmamalasakitan, ay halos hindi po sila nanganganak ng wala sa panahon. Nanganganak sila, ibig sabihin, ng tama sa panahon. This is evidence-based study. That means you do the study all the time, and all the time it has repeated results that is very consistent. At ito daw pong pag-aaral na ito ay hindi basta-basta isang beses nang naginawa, kundi ito'y paulit-ulit, kaya hindi masabi na ang pag-aaral na ito ay tsamba.
patunay na po yan. So when God says to love one another, it is for the good of the receiver. Kaya nga inuulit natin ang sabihin ng Diyos na mahalin natin ang ating kapwa, ito po ay sa ikabubuti ng tumatanggap ng pagmamahal na ating ipinaparamdam sa kanila. As you can see from this 144 review studies, it shows that loving support definitely benefits the pregnant female recipients as well as the unborn fetus. At sangayon nga daw po sa pag-aaral na ito na umabot na 144, ang pagmamahal na kanilang naramdaman ay isang napakalaking tulong sa mga taong nakatanggap nito at sa kanilang mga bata o baby kahit hindi pa nga ito iniluluwal. Now, you know, Jesus has already expanded the law. Ang ating Panginoon ay pinalawak daw po ang kautusan o ang kahulugan nito. Jesus says it's not only when you have done something, then that's good. Hindi lang daw sinabi ni Kristo na kapag gumawa ka ng mabuti, yun na, mabuti na yon, okay na yon. When you even think of doing something good, it's already good for your health. Pero yung nag-iisip ka pa rin lang pala na gumawa ng mabuti sa iyong kapwa, abay, nakabubuti na rin daw po pala sa atin yun. Remember, Jesus said, "Thou shalt not kill." In the commandments. Alalahanin daw po natin, sabi ng Panginoon, huwag kang papatay. But when you're angry with that person, say, "Ugh, I feel like killing that person," but you haven't killed, it's already commit murder. Lalahanin daw po natin, sabi ng Panginoon Kristo, hindi ka man pumatay, pero galit na galit ka na sa iyong kapwa. Mamatay ka na sana. Nasabi ng banal na kasulatan, hindi mo man ginawa, ginawa mo na sa harapan ng Panginoon. Is that being proven scientifically? Napatunayan na po ba yan ng sensya? Now, this is a study that was done by Dr. David McClellan. Ito po'y pag-aaral na sinagawa ni Dr. David McClellan. And it was being published in the Psychology and Health At journal. ito po daw po ay na-publish sa Psychology and Health Journal. So what he did was, Ano daw po ang kanyang ginawa? in the school setting, he divided two groups of students. Meron daw po sa school setting na kanyang ginawa, pinaghati niya dalawang grupo ng mga estudyante. And one group has to watch certain video and another group watch certain video. At may itong dalawang grupong ito ay may panunuorin na mga video sa mga palabas. So they watch it for 50 minutes. At nanood sila sa loob ng 50 minuto o halos isang oras. So the first group of students, Ang unang grupo ng mga estudyante, they watch Mother Teresa. ang kanilang pinanunood ay itong pelikula patungkol kay Mother Teresa. You know, Mother Teresa is such a loving mother. Alam niyo po si Mother Teresa, kung nasubaybayan yung kanyang buhay, alam niyo kung sino siya. She went over to Calcutta, a dirty place. Pumupunta daw po siya sa mga lugar na kahit kadudumi. But then she went over to serve the sick. Subalit hindi siya nandidiri na pagsilbihan ang mga may sakit. And she served the dying person. At nagsisilbi siya sa mga taong halos malalagutan na ng hininga. So when they watch this film, At habang pinanunood ito ng mga estudyanteng ito, they feel, wow, I like to be like Mother Teresa, where I can really, really, really take care of the poor and the sick. nararamdaman nila na gusto nilang maging katulad ni Mother Teresa, na gusto rin nilang tulungan ang mahihirap, higit sa lahat ang may mga karamdaman. So this film is especially designed so that they will have a very comfortable emotional feeling to help people. Ito daw pong pelikula ito ay talagang ginawa para pag napanood mo ay magkaroon ka ng isang komportableng pakiramdam na ikaw ay makatulong sa kabutihan ng iyong kapwa. Okay. Then, the second group, remember I said that they divided into two groups? Ang pangalawang grupo naman, ano kayang pinanunood na pelikula? And they were asked to watch a documentary film about World War II. Ang kanila naman pinanood ay isang dokumentaryong palabas patungkol sa ikalawang digmaang pandaigdig. Can you imagine what happens during World War II? Ano daw po ba ng pagmumuni-muni daw natin kung ano nangyari noong World War II? People are not being treated nicely. Ang mga tao daw po ay talagang hindi itinuturing na maganda at naranasan po natin yan dito sa ating bansa. They beat them, they kick them, they do all sorts of things until the students that watch it and say, "Ugh, I'm so upset to see. Why do they treat people so cruelly?" Kung napapanood ng mga estudyanteng ito na sinisipa, sinusuntok ang mga tao at natural ang nararamdaman ng mga taong ito, sila ay lungkot na lungkot. Bakit nila ginagawa yon sa ating kapwa? So, this film is especially designed so that when people watch it, they will be very upset, will be very angry. Ang pelikulan daw ito ay ginawa para talaga maramdaman mo na ikaw ay magiging magalit at ikaw ay malulungkot sa iyong napapanood. Okay. Now, those two groups of students have already watched the film. Pagkatapos daw po manood nitong dalawang grupo na ito, ano nang susunod? What they do is they gather back again the students Muli silang pinagsama-sama
And here's what they found. Tingnan niyo po kung ano nangyari. Anong resulta? On the average, those students who watched Mother Teresa had increased salivary immunoglobulin A. Ito daw pong mga nanood ng pelikula ni Mother Teresa ay gumanda at tumaas ang salivary kung ano man itong kasunod pa na ito. Now, this is a protective antibody against viruses. Ayun, maganda daw po itong bagay na ito para protektahan ang ating mga katawan para sa mga masasamang virus o mga dumi. So they take the cotton and take away the saliva and they see, wow, Pinunas daw po ang laway nila at kadiri naman. the immunoglobulin A is high. Mataas ang hemoglobin A nila. Okay, then they go over and look at the students that watch the World War Film 2. Ngayon, tutuklasin naman yung laway nitong mga nanood ng World War II. They grab the cotton and take away the saliva and check on it. The immunoglobulin do not have any increase at all. Nako, yung laway nitong mga nanood ng gera, hindi man daw po tumaas ang kanilang salivary hemoglobin. So even though you have not done it, you have not done the good things, but you just think of doing good like Mother Teresa, it already improves your immune system. Maganda pong balita ito. Kahit hindi pa daw po pala natin ginagawa, iniisip pa lang natin, lalong-lalo na yung kabutihan, ito daw po'y nakakatulong sa ating katawan na magkaroon tayo ng isang malusog na pangangatawan. That's why Jesus said, you have to love people from the heart. Kaya nga sinabi ng ating Panginoong Kristo na kinakailangan mo ang pag-ibig sa iyong kapwa mula sa iyong puso, hindi mula sa nguso. Now, does it really happen when you look at people who love, who take care of other people? Do they really have positive immune system? Totoo daw po ba ito na talaga yung mga taong nag-iisip ng mabuti at pagmamahal sa kanilang kapwa ay nagkakaroon daw po ba ng maganda o positibong pangyayari sa kanilang katawan? So this is a study that was done and being reported in the Journal of American Medical Association. Ito na naman po ang katibayan ng bagay na yan. It is done by Dr. Sheldon Cohen. Ito po ay ginawa nitong Dr. Sheldon Cohen. What he did, he studied and to see if someone do good things to others, whether they are improving their immune system or not. Ang pinag-aralan ng mga taong gumagawa ng mabuti sa kanyang kapwa, pinag-aralan kung ang kanyang immune system ay gumaganda ang kalagayan. So they gathered 276 healthy volunteers. At pumili sila ng malulusog na 276 na mga voluntaryo. Around the ages of 18 to 25. Ang edad nila o ang nila ay 18 hanggang 25. And what they do is they give nasal drop. Ang ginawa ay binigyan po ng nasal drop na tinatawag. But the nasal drop has virus. It Pero- has rhinovirus. Itong nasal drop na ito ay may tinatawag daw pong virus. So that's the virus that causes people to have common cold. At itong virus na ito ay magkakaroon ka ng sipon at ubo. So when they look at the mucus, they see every one of them is very red. That means it is inflamed. At pag sinilip daw ang iyong ilong, titingnan kung may fruit of the nose, ay bihira, makikita. Yeah. So, but not all of them show symptoms of common cold. Subalit, hindi daw lahat sila ay nakitaan ng sintomas ng ubo at sipon. So what they did is they assessed the relationship of 12 people. Ang ginawa 12 nila type of social relationship. ay kumuha sila ng 12 tao at pinag-aralan nila kung ano ang kanilang kaugnayan sa isa't isa. See whether they are kind to people or not, whether they talk to people, they give support to people or not. Tinitingnan kung sila ay mabait, nakikipag-usap o wala nang pakialam. So they assess the relationship to the spouse. To the wife. Okay, at ito ay kanilang in-express, sinasabi ang kanilang pagmamahal sa kanilang asawa. Because a lot of people, they are very kind to other people. They say, hello, hello, hello. But to the wife, they are like a tiger. Oo nga naman, marami daw mga lalaki na mabuti sa ibang tao. Hello, kumusta ka? Pero pagdating sa asawa, sila ay parang mga tigre. So, they also assess to the parents. Are they kind to the parents or not? Pinag-aralan dong kung mga taong ito mababait sa kanilang mga magulang Our parents-in-law. o kanilang mga biyanan.
How about to the children? Are they kind to the children? Are they rude to the children? O sila kaya'y mababait sa kanilang mga anak o matatapang? And the close family members? At maging ang mga malapit na mga kamag-anak? And how about their neighbors? At ang mga kapitbahay? How about their friends? Kumusta ang kanilang mga kaibigan? How about their fellow workers? Ang kanilang mga katrabaho? How about their schoolmates? Ang kanilang mga kaklase? How about their fellow volunteers in charity or community work? O ang kanilang mga kapwa-voluntar na nagbibigay ng tulong sa kanilang kapwa? How about the members of groups without religious affiliation? O yung mga walang relihiyon pero pinapakisamahan ba natin? Like if they go and play golf, the social club, and recreational club and professional people, they are not of the same religion. Oo nga, kung nag-golf ka daw pero mahirap ito kasi hindi tayo makapag-golf, pangmayaman ito eh. Kaya kung mga nag-golf dyan, kumusta? Nakikiisa ba kayo? And then members of the religious group too. Maging yung mga relihiyosong hindi natin kaanib, hindi natin kapananampalataya. So what they did is they give points. 12 points is the maximum. Binigyan daw po nila ito ng puntos, 12 ang pinakamataas. And then here's what they found. Tingnan po natin kung ano ang napatunayan. They found out that those people reporting 1 to 3 supporting social relationship had 4 times the risk of developing common cold than people who have 6 kinds of relationship. Yun daw pong nagrado lamang ng 1 hanggang 3 ay meron daw pong 4 na beses na mas delikado siyang tamaan ng sipon at ubo. So what does it mean? Ano daw pong ibig sabihin nito? God wants us to love a lot of people. Gusto ng Diyos na ibigin natin hindi lang konti kundi maraming tao. If you go to church and you only befriend those who are rich, those who have high position, those who are educated, remember, 1 or 3 people only, you have lesser immunity compared to the ones that have 6 kinds of relationship. Ayun, kung ang kinikilala lang daw po natin sa church ay yung mga taong nasa mataas na katungkulan, alalahanin daw po natin na ang atin daw pong pagkakasakit o ang ating kalusugan ay hindi magiging maganda sapagkat mas madali kang tatamaan ng sakit. Now, these differences were not fully explained by antibiotic titers, by smoking, by exercise, by amount of sleep, alcohol, vitamin C, or other factors. At ito daw pong karamdaman na to, itong bagay nito, ay hindi may paliwanag na mga bagay may kinalaman siya sa paninigarilyo o hindi ka nag-ehersisyo o kaya kulang ka sa tulog, maging kulang ka sa vitamina C o pag-inuman ng alak. Wala daw po itong koneksyon. And in addition, here's what they found. Tingnan po natin kung anong dahilan. Ito ang natagpuan. The researchers discovered that the diversity of relationship was more important than the total number in which these people whom they spoke at least once in every 2 weeks. Ang ibig daw sabihin nito, na yun daw pong pagkakaroon natin ng pakikisalamuha sa iba't ibang mga tao na nakikipag-usap tayo, at least 1 o 2 sa 1 linggo. Yes. So in short, it says, those who provide social support, who provide love to one another, to a diversity of people, regardless of their background, are increasing their resistance to developing a cold, even though they were infected with rhinovirus. Ayun, kung hindi daw po pala tayo namimili ng kung sino man ang ating pakikisamahan, kahit mahirap man o mayaman, pangit man o maganda, basta tao sila pakikisamahan natin, ibig sabihin, tayo po ay bumubuo sa ating katawan ng isang magandang immune system na magpapatibay ng ating mga pangangatawan. Kaya mahalaga po talaga ang totoong pakikipagkapwa-tao. So, when you go to church, don't only befriend, support the Filipinos or Filipinas. Kaya nga, mga kaibigan, iba-ibang bansa nang galing ang ating mga rito ha. Dapat hindi lang mga Pilipino. Huwag lang sa Bisaya at Bisaya, Tagalog, Bisaya at mga taga-ibang bansa. Dapat binabati natin. Amen for that. Yeah. You have to love Chinese people like me from Indonesia, American. We love also like Pastor George Mamwada from Africa. All of us, regardless of our background, we are the child of God and we have to love one another. Sa madaling salita, anuman ang ating kulay, pula, puti at bughaw, kung meron mang ganong kulay ang tao, huwag tayong mamimili. Basta tao, pakikisamahan at mamahalin nating lahat. Amen for that. God says to love one another, to everyone as a child of God. This is not
not to make us feel a burden. It is for our own good. Kaya nga nang sabihin ng Panginoon na mahalin natin ang ating kapwa, hindi ibig sabihin na binibigyan tayong pabigat ng ating Panginoon Kristo. Manapas sa kabaliktaran, ang gusto kasi ng Diyos na tayo'y magkaroon ng isang malusog na pangangatawan. Just remember, God loves us. Alalahanin natin, ang Diyos mahal tayong lahat. Amen for that. Whenever He says something, it's always for our good. Kaya nga, ano man ang sinasabi niya, tandaan lagi natin, ito'y para sa ating kabutihan. So remember then, when we love one another, we will be healthier. Kapag mahal daw po natin ang bawat isa, mas magiging malusog tayo. When you are sickly, Kapag ikaw'y sakitin, you may need to say, mahal kita. kinakailangan siguro o kailangan marinig, mahal kita, I love you. Alright, so it is important to implement love in our families, in our church, in the community. Kaya kinakailangan daw po natin pairalin ang pagmamahal sa ating pamilya, sa ating iglesia, at sa ating tinitirhang lugar. Because God knows what is the best for our physical, mental, spiritual, emotional, and social needs. Sapagkat alam na alam ng Diyos kung anong pinakamabuti sa ating pangangailangan sa ating kaisipan, sa ating pakiramdam, sa ating pisikal na pangangailangan at ganun din sa ating espiritual na kalagayan. Now, how can we explain the doctrine of the Sabbath? Paano daw po natin papaliwanag ang doktrina patungkol sa Sabat? Well, remember that the Bible says, remember the Sabbath day and keep it holy. Alalahanin daw po natin ang aral ng banal na kasulatan, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ito iyong ingatan at pakabanalin. Some people always think that we are like the Jews. Ang ibang mga tao iniisip na katulad lamang tayo ng mga Hudyo. For that reason, it is important to explain that Jesus Himself who sanctified the Sabbath. Ngunit alalahanin natin na ang ating Panginoon Kristo mismo ang siyang nagpabanal sa araw ng Sabat na ito. Remember, Jesus has to be the center of our doctrine. Tandaan po natin uli ng ating Panginoon Kristo ang dapat maging pinakapuso ng bawat ating aral o doktrina. So we keep the Sabbath, it is because Jesus is the center of our doctrine. Kaya natin ipinapangilin ang Sabat sapagkat si Kristo ang puso ng doktrina patungkol sa Sabat. We remember Luke 4:16. Alalahanin daw po natin ang talata ng Lucas 4:16. Can we all read together? Basahin daw po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. So he came to Nazareth, where he had been brought up, and as his custom was, he went. Parang mahina po, lakasan po natin. What did he do on Sabbath? Ano daw po ang kanyang ginagawa sa araw ng Sabat? Well, he always kept the Sabbath. Palagian daw niya pong ipinapangili ng Sabat. And he kept the Sabbath because he is the creator. Kaya niya pinapangili ng Sabat sapagkat siya ang manlilikha. He rested on Sabbath. Nangangilin siya o nagpahinga siya ng It Sabat. was not because he was tired, Hindi dahil sa siya ay pagod, but he tried to give us very special example to all of us. upang bigyan tayo ng natatanging halimbawa para sa ating lahat. So how can we explain this from the health point of view? Paano naman natin ito ipapaliwanag kaakibat ang sinasabi We'll ng see about siyensya at medikal? Okay, here's a study. A lot of people think that if I keep the Sabbath, that it is really a great loss. May mga tao daw po nag-iisip na kapag ipinapangilin ang Sabat, maaring siya po isang malaking kalugihan sa atin, malamang sa mga negosyante. So this was a study that was being done to see how efficient a person is if they work when they work in the airplane factory. At titingnan daw po natin ang pag-aaral na ito kung sila po ay nagtatrabaho sa factory. At tingnan natin. So you see the blue bar graph? Nakikita niyo daw po yung bughaw na yan o blue na Those workers are asked to work 74 hours a week. That means about 10 hours every day, non-stop. Yung 7 days a week. Yung mga taong ito ay pinakasapan daw na magtrabaho ng 10 oras isang araw at walang pahinga yan, 7 araw sa loob ng isang linggo. But you know, people work 7 hours. 10 hours every day, 7 days. They get tired, lots of accidents. And so actually, the hours they work, you see in the second blue bar graph, is only 66 hours. Dapat daw ganito lang ang tamang makitang pagtatrabaho sa loob ng isang linggo, 66 o 66 hours. Now, let's say their weekly output is 100%. You look at the third blue graph.
Kung yung buong linggo ay talagang nagtatrabaho ka ng buo, nandun ka sa kulay blue na kategorya. So finally they said, no, we cannot keep on doing this. Sa totoo lang, hindi daw po tayo tatagal kapag ganito, tinuloy-tuloy natin itong ganitong gawain o trabaho. Walang pahinga. We have to reduce the workload to 64 hours a week. Look at the red bar graph. Yan, tingnan nyo daw po, kinakailangan daw po yung pagtatrabaho natin ay umabot lang ng 64 na oras sa loob ng isang linggo. Oh, the work is better. Not lesser accidents and the morale is high. Ang trabaho daw ay naging mas maganda at konti ang aksidenteng nangyayari. But actually, their workload is the second bar graph, that is red bar graph, is 54. Kaya nga ang workload daw dapat sa loob ng isang linggo ay dapat yun nga pong 54 hours o 54 oras. And their output is still 100%. At pag sinasama-sama ito ay aabot ng 100%. So they said, no, we must reduce the work. So let's reduce this to 54 hours, the purple bar graph. Kinakailangan daw babaan pa, gawin ngang 50 o 54 hours. But you know, they only work for 48 hours. The second purple bar graph. Nagtrabaho naman sila sa loob ng 48 oras. That means they work for 6 days, 8 hours every day. Na ibig sabihin yan, 6 na araw, 8 oras sa isang araw ka magtatrabaho. 6 na araw sa isang linggo. And look at the output. Tingnan niyo po kung ano nangyari. You look at the purple output, they have more efficiency in their work, they produce more, and they have 115% output. Ganun daw nangyari ho. Nakagawa sila ng mas mabuti, mas marami silang nagawa, at yung nagawa nila ay lampas pa sa 100% kundi 115%. So, Churchill says like this. Si Winston Churchill ay may sinabing ganito. He said, if we are to win the war, kung dapat daw gusto nating manalo sa gera o sa digmaan, it should be always by staying power. Dapat lang tayo ay merong nananatiling lakas. And it says for this, we need 1 holiday per week. At para mangyari ito, kinakailangan na sa loob ng isang linggo, merong pahinga yung mga tao. Isa. And 1 week holiday per year. At isang linggong pagbabakasyon sa loob ng isang taon. But God has given us this. Subalit ang Diyos ay ibinigay ito sa atin, di po ba? Remember the Sabbath day. Alalahanin ang araw ng Sabat. To keep it holy. Ingatang banal. And you have to rest on the Sabbath. At kinakailangan magpahinga ka sa iyong mga gawain. God is the creator of human beings. Ang Panginoong Diyos ang siyang manlilikha ng bawat isa. And He knows that if we continue to work non-stop, it's not going to be efficient. At alam niya na kapag tayo'y puro trabaho, at puro trabaho, hindi ito sa ikabubuti ng ating mga pangangatawan. But you know, a lot of people think that they are smarter than God. Subalit, marami mga tao na ibang kaisipan patungkol sa bagay nito sa Diyos. During the French Revolution, tingnan po natin yung gera ng panahon ng Pransya. They said, no, we must have a 10-day week. That means 10-day or metric week. Kinakailangan daw sa loob ng 1 linggo ay kinakailangan 10 araw. Mukhang imposible ito. Yeah, so always working for 10 days. At kinakailangan talagang 10 araw na sunod-sunod, talagang hindi ka titigil. Sunod-sunod yan. What happened? Ano nangyari? The mental institutions will fill to capacity because people all go crazy. Nako, anong nangyari? Ang ospital nila, yung ospital ng mga siraulo ay naging punong-puno dahil marami ang nagkaroon ng tama. People cannot work 10 days all in one row without Hindi stop. daw po talaga kakayanin ng tao. Tuloy-tuloy 10 araw walang pahinga na sila'y magtatrabaho. So when God says, remember the Sabbath day to keep it holy, it is for our own good. Kaya nga nagsabihin ng Panginoon na alalahanin ang araw ng Sabat upang ipangilin, ito'y para sa ating mga kabutihan. I have many experience to tell you. Marami daw pong mga karanasan na pwedeng sabihin. When we were in Singapore, we have mates. Noong nandun kayo sa Singapore, ay meron silang nakilala. And the mates, usually over in Singapore, you have to have 1 off day every week. At ang katulong ay dapat magkaroon ng isang araw na pamamahinga. But a lot of people, they say, no, we pay so much. We have to make like a slave. They have to work every day. Pero marami nga daw dun sa kanila, kaya matakot na kayong pumunta dun kung katulong lang, ha? Hindi dapat. Kinakailangan sila magtrabaho na parang mga alipin.
But our mates are Seventh-day Adventists. Ang kanila daw pong katulong o kasambahay ay isa ring Seventh-day Adventist. So on Sabbath, we went to church together, we worshiped the Lord together. Kaya sa panahon ng Sabat, pumupunta silang sabay-sabay sa simbahan at pinupuri nila ang Panginoon. Because on Sabbath day, there's no boss or worker. We all are the same at the foot of the Iyon ang cross. kagandahan. Pag Sabado, pantay-pantay tayong lahat. Walang boss, walang nakakataas, walang nakaka. So on Sunday, she also have off day. At pagdating pa ng linggo, aba, meron din siyang pahinga pa. Oh, she's very efficient. Talaga namang napakaganda tuloy ng resulta ng kanyang ginagawa. But my friends who said, work, 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 man, they are so inefficient. Ang kaibigan niya tuloy na sinasabihan ng kanilang kasama, sige, magtrabaho ka lang na magtrabaho, tuloy ang kanyang katulong, hindi nakakagawa ng matinong trabaho. Imagine, if there is one glass on the table, the lady, the boss have to write down on the computer, if you see a dirty glass on the table, please take it out and wash everything in detail. Because they were so tired, they don't want to work efficiently. Yun na nga po, ayun na, talagang detalyado ang mga trabahong ibinibigay daw. Kasi bakit? Kasi nga, pagod na sila sa katratrabaho. So again, when God says, rest on the Sabbath day, it is for our own good. We can produce more, we can be more efficient. Kaya nga daw po, nang sabihin ng Diyos na ipangilin ng Sabat, ito'y para sa ating kabutihan at para rin naman sa kagandahang ibubunga ng ating mga ginagawa. Now, how about our health? Paano naman ang ating kalusugan may kaugnayan sa araw ng Sabat? I was very happy when I found this study that was done by Dr. Thomas Osman. Ito naman po ang isang pag-aaral na ginawa ni Dr. Thomas Oxman. This was done in the University of Texas Medical School. At ito'y ginawa sa University of Texas Medical School. And they want to see the positive impact on health of having fellowship with God and with one another on Sabbath day. Ano daw po ang magandang kinalaman o resulta ng pagkakaroon ng pakikipagrelasyon sa Panginoon at sa ating kapwa sa araw ng Sabat? So what they did is they do a study for patients who have gone open heart surgery. Ang pinag-aralan nila ay ang mga taong naoperahan sa puso. Yeah, and then this patient who have open heart surgery comes to church. At inbitahan nila itong mga taong naoperahan sa puso ay umattend o dumalo sa simbahan pagsamba. This is what they found. Alam niyo po kung ano ang natuklasan? Those who lacked regular participation in clubs or church had 4-fold increase of dying within 6 months post-surgery. Naku, yung hindi daw po nakikihalubilo ng regular na mga naoperahan ay may malaking tsansa 4 na beses na delikado na sila'y mamatay matapos silang maoperahan 6 na buwan lang makalipas na sila'y maoperahan. So delikado po pala. What does it mean? Anong ibig sabihin nito? The patient comes to church, Ang pasyente na pumupunta sa simbahan then the pastor says, at sasabihin ng pastor, oh, can you give children stories? pwede bang magbigay ka ng kwento sa mga bata? No. Hindi. Can you lead the song service? Ikaw ang magpapaawit. No. Hindi pa rin. Can you play the piano? Ikaw ang magpiano. No. Ayaw pa rin, matigas talaga. Can you tell the children stories? Ikaw ang mission story. No. Hindi pa rin. I just want to warm up the pews. Gusto niya lang daw lumakad. I don't want to participate in anything. Ayaw kong makisalamu o mag-participate. So those who do not want to participate in church service, Yung hindi daw po nakikiisa sa ginagawang serbisyo sa loob ng simbahan, they had 4-fold increase in dying. ay 6 4 months. na beses ang taas na siya po ay mamatay pagkalipas ng 6 na buwan. God wants us to be active on Sabbath day. Gusto na ating Panginoong Diyos na tayo talagang aktibo sa araw ng Sabat. Now, what about another thing? Isa pa pong bagay, He said, those who did not draw strength and comfort from their religion were 3 times more likely to die in 6 months post-surgery. ayun, yung mga tao daw po na hindi nakakakuha ng lakas o tinatawag na kapayapaan mula sa kanilang relihiyon o sa kanilang mga pinakikisamahan ay may 3 beses na tsansang mas mataas mamatay pagkatapos ng 6 na buwan matapos silang maoperahan. So what does it mean? Ano daw pong ibig sabihin nito? You know, if you go to church, you listen to the sermon can give you strength. Kapag napunta ka daw po simbahan, natural makakapakinig ka ng sermon, ito'y magbibigay sa iyo ng panibagong lakas at pag-asa.
For instance, if someone said, though you have your sins as scarlet, but I can wash it out as white as snow. It's very comforting. Di po ba isang napakaganda mapakinggan na mapapakinggan mo sa pastor na bagamat ang iyong kasalanan ay katulad na ng kulay itim o pulang-pula, ikaw ay aking lilinisin at papuputiin ko na parang niebe. But if you go to church, Pero kung pupunta ka sa simbahan, you don't listen to the sermon. hindi ka naman nakikinig sa sermon, nakikipagchismisan ka lang, You just, at maya-maya ikaw ay may kasama ng tunog, you sleep. tulog ka na pala, You don't draw strength from the word of hindi God. ka makakahugot ng lakas mula sa salita ng Diyos. And when you don't draw strength from the God, At kapag hindi ka nakakahugot ng lakas mula sa Panginoon, they found out that the chances for you to die within 6 months post open heart surgery is 3 times more. nako, 3 beses kang delikado na mamatay ha, 3 beses na mamatay matapos kang operahan, 6 na buwan makalipas. And then now they found out At ngayon natuklasan naman ang pag-aaral na ito, if you come to church and you have no regular participation, kapag pumupunta ka nga sa iglesia, hindi ka naman nakikisalamu at di ka sumasali sa mga activities, and you do not draw strength from their religion, at hindi ka nga nakakahugot ng lakas mula sa kung saan ka man nagsisimba o yung sinasalihang relihiyon, then you have 7 times more nako, the 7 risk beses. of dying Na 6 mas- months post heart surgery. Nako, mas mataas ito, 7 beses ang taas ng tsansa na mamatay ka, 6 na buwan matapos kang operahan sa puso. So God wants us to worship in church on Sabbath day. It's for our own good, for our own health. Kaya nga ang Panginoon ang tawagin tayo na tayo'y mangilin pumunta sa simbahan sa araw ng Sabado ay para sa ating mga kabutihan. Can you imagine? If Pansinin daw po natin ito na pag-isip-isip ba natin? by coming to church and socialize, participate, listen to the work of God, it increases your chances of dying by 7 times. At pag pumupunta ka nga dito sa simbahan pero hindi ka naman nakikisalamu, wala kang sinasaliang activities, naalala nyo, naisip nyo ba na 7 beses kang mas may tsansang mamatay? Don't you want to promote the Sabbath keeping to everyone? Hindi daw po ba natin dapat ito'y ipamahagi, ipabalita sa bawat isa o ang pangingili ng Sabat? You know, if there's an approved drug, a medication, Kung meron daw pong pwede lang gamot na iinumin, that reduce the mortality by 7-fold, na maaaring bawasan ang tinatawag na pagkamatay ng 7 beses na tsansa, every doctor will promote this drug. lahat ng doktor ay ibebenta daw po itong gamot na ito. Because if you don't promote it, it's considered as malpractice. Malpractice, that means it's not good. Kaya pag ito po ay hindi tamang practice o gawain ng isang doktor. Now, God wants us to keep the Sabbath holy. Ngayon, ang Panginoong Diyos ay gusto natin ipangili ng araw ng Sabat. And so, we know that God loves us and God wants us to be healthy. We need to promote Sabbath keeping. Pagkat alam natin ang Diyos mahal tayo, gusto niyang maging malusog tayo, kinakailangan din natin ipamalita ang pangingilin ng araw ng Sabat. Well, the Lord has given us the Sabbath for our good. Kaya nga ang Panginoon ay binigay sa atin ang Sabat para sa ating kabutihan. When we keep the Sabbath, Kapag pinapangili natin ang Sabat, we will be healthier. mas magiging malusog ang ating It is katawan. because of our relationship with God and also with the relationship with one another. At dahil sa ating relasyon sa Panginoon at sa ating kapwa. So, do you get the blessing of the Sabbath? Natatagpuan daw po ba natin ang pagpapala mula sa pangingili ng Sabat? Yes. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. You know, I remember someone by the name of David Hill. At meron daw pong taong naalala ko sa pangalang David Hill. Well, he was the pastor or bishop of the Living God, the Church of the Living Siya daw po God. ay obispo ng relihiyong pangalan ay Iglesia ng Buhay na Diyos. One day, Isang araw, he was asked by a member, tinanong siya ng kanyang miyembro, Pastor, Pastor, can you preach to us about the sanctity of Sunday? sermon mo, ibahagi mo nga sa amin ang patungkol sa kabanalan ng araw ng linggo. Again, he was the pastor or bishop of the Church of the Living God in New Jersey. Sa New Jersey daw po ito, siya nga po ang pastor ng Iglesia ng Diyos na Buhay. And he said, oh yes, I'm going to preach next Sunday. Sige, yan ang aking ipapabalita o gagawin sa susunod na And linggo. for the whole week, he tried to study
to prepare a sermon about sanctity of Sunday. At sa loob ng isang linggo ay hinanap niya ng hinanap sa Biblia para magkaroon siya ng pundasyon sa pangangaral patungkol sa kabanalan ng araw ng linggo. But the more he studied, Pero habang nag-aaral siya, the more he found out that there is not any support about sanctity of Sunday. lalo niya namang natutuklasan na wala namang suporta mula sa Biblia ang kabanalan ng araw ng linggo. So on Sunday morning, Kaya nga nung araw ng he linggo na preached, yon, siya I'm po'y nangaral. sorry, I need more time to prepare my sermons. Sabi niya, patawarin niyo muna ako, pagpasensyahan niyo na, kinakailangan ko pa ng mahabang panahon para paghandaan ang sermon na ito. So for a few weeks, for a few months, he tried to study about the day of worship. At pagkalipas ng ilang linggo at ilang buwan, ay pinag-aralan niya ang patungkol sa araw ng pagsamba. And the more he studied, he found out that he has to keep the Sabbath. Habang nag-aaral siya, natutuklasan niya na dapat niya palang ipangili ng araw ng Sabat. And one day when he was driving, At isang araw habang siya nagmamaneho, and then he saw Seventh-day Adventist Church. nakita niya ang karatula ng Seventh-day Adventist Church. Oh, I think I have to study together with a Seventh-day Adventist pastor. Sa palagay ko, kinakailangan kong makipag-aralan sa isang Adventistang pastor. So it so happened that the pastor was there. At nagkataon na nandun naman ang pastor. He introduced himself At pinakilala niya ang kanyang sarili. as a bishop of the living God. Ako ang obispo ng Iglesia ng Diyos na Buhay. So he said, why the Seventh Adventists keep the Sabbath? Bakit nga ba ang mga Seventh-day Adventists ay pinapangili ng araw ng So he Sabat? kept the Sabbath for several, this new pastor, the Adventist pastor, they discussed about the Sabbath for several hours. At pinag-usapan nila ang patungkol sa Sabat nitong Adventistang pastor sa loob ng ilang oras. And then, oh yeah, is there any book that I can study? At kung ito'y meron po ba akong libro na pwedeng meron para mapag-aralan ko itong bagay na the ito? best book will be From Sabbath to Sunday. At ang binigay ang librong Sabbath to Sunday malamang kay Samuel Bakyoki. That was, yes, you know the book very well. Yeah. All right. And then the more he studied, he believed that he has to keep the Sabbath. Habang pinag-aaralan niya itong aklat na ito, nano niya naisip na talagang dapat na ipangili ng araw ng Sabat. So one day on Sabbath morning, Isang araw ng Sabado, umaga. brethren, I mentioned to you that I would like to speak about the sanctity of Sunday. Mga kapatid, nangako ako sa inyo na dapat ako'y magsalita o mangaral patungkol sa kabanalan ng araw But ng linggo. after I studied, Pero matapos kong pag-aralan ng paksang ito, we have to keep the Sabbath. kinakailangan pala natin ipangili ng araw ng Sabat. That's the day where we have to worship as a sign of creation, a sign of redemption, a sign of sanctification. Yan ang araw na sinasabi, tanda ng ating pagkaligtas, tanda ng ating pagpapakabanal. So he preached about the Sabbath. Pinangaral yan tungkol sa Sabat. And then a few days after that, Pagkatapos ng ilang araw, he received a phone call in the evening nakatanggap siya ng tawag gabi. from his boss. Ang kanyang boss, David, David, what do you preach? ano bang pinangaral mo? Well, I preach the words of God. Ang ipinangaral ko ay ang salita ng Diyos. No, you have to preach the teaching of the church. Hindi pwede yan. Ang dapat ipangaral mo ay ang aral ng iglesia. No, I thought we have to preach from the words of God. Akala ko ba ang dapat natin ipangaral ay ang salita ng No, Diyos? you have to preach the teaching of the church. Hindi pwede yan. Ang ipangaral mo ay ang aral ng iglesia. Otherwise, you are going to regret. Kung hindi magsisisi ka, mubasol ka kaigsuan. But on Sunday morning, Isang araw ng linggo, he preached again about Sabbath observance. ipinangaral niya na naman kung paano ipangili ng araw ng Sabat. And more people are convinced. At maraming taong naniwala. But what happened? Something happened. Merong kakaibang nangyari. When he was at home, Nang siya'y umuwi, suddenly one policeman came. isang pulis ang pumunta sa kanya. I'm looking for Bishop David Hill. Hinahanap ko si Obispo David Hill. Oh, I am. Ako yun. We have been requested to vacate your house. Merong nagsasabi dito na kinakailangan mong bakantehin ang iyong bahay. Yeah, your bahay has to be vacant. Kinakailangan
Tanggalin mo lahat ng gamit mo sa iyong bahay. Because the bahay belongs to the church. Sapagkat ang iyong bahay ay pag-aari ng iglesia. So what should I go? Take out all your furniture. Oh, kaya nga alisin mo na lahat ng gamit mo dyan sa bahay. So he did not know what to do. Hindi niya alam kung anong kanyang And while gagawin. he was sitting, Habang siya ay nakaupo, and he saw that his Cadillac was also taken. ako ang kanyang Cadillac ay kinuha na rin. Because the Cadillac belongs to the church. Kasi pag-aari rin yung kanyang kotse ng church. Kaya Where do I have to go? saan naman kaya ako pupunta? Well, and then he remembered that Adventist pastor. Naalala niya ngayon yung pastor na kanyang nakausap. So he called the Adventist pastor. Tinawagan niya yung pastor na yon. You know, I'm kicked out from my house. I do not know where to go. Alam mo, dahil sa kagawa mo, napalayas tuloy ako. And then the pastor said, let me talk to the conference president. Pausapin ko ang presidente ng konferensya. And the conference president was Pastor Dowell Cho, who is now the AWR president. At yung presidente ng konferensya na yun ay yung nabanggit niyang pangalan. And then Pastor Cho said, well, there's an empty house for temporary, you can stay there. Meron doong bahay na walang nakatira, pansamantala doon ka pwedeng tumira. So he stayed there, At siya'y nanatili doon. and he studied the Bible. Pinag-aralan niya lalo ang He banal na studied the kasulatan. Bible. Pinag-aralan niya ng And then pinag-aralan. what happened during one camp meeting? Ano po ang nangyari habang isang meeting? David Hill, Si David Hill, the bishop of the Church of the Living ang God, obispo ng The Church of the Living God. he was baptized into the Seventh Adventist Church. Siya po ay nabinyagan sa iglesyang ito. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Yeah. And his wife was also baptized. Maging ang kanyang asawa, nabinyagan din. And aside from him, two other bishops were baptized. At sumunod na dalawang obispo pa rin na nabinyagan. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. We believe Naniniwala the tayo Bible wants us to keep the Sabbath holy. na ang banal na kasulatan hinihilin sa atin na ipangilin nating banal ang araw ng That's a Sabat. sign that God is our Creator. Bilang tanda na tinatanggap natin na ang The Diyos ang sign ating that manlilikha. God is our Redeemer. Na ang Diyos ang ating manunubos. And when we keep the Sabbath At holy, kapag ipinangingili natin ang Sabat, we can be blessed tayo'y magiging mapapagpala. physically, mentally, spiritually, socially, emotionally. At ang pagpapalang ito'y makukuha natin sa ating physical, emosyonal, spiritual at ang ating mental. All right. Now we come to another doctrine. Ngayon po, isang doktrina pa, When we talk about the doctrine, we are talking about the teaching of the Bible, ang tungkol sa aral ng banal na kasulatan. about diet, Patungkol sa kalusugan. healthful living. Kung papaano tayo magkakaroon ng malusog na Remember, we pamumuhay. always to remember that Jesus is the center. Pero dapat daw po natin laging isipin na sa bawat aral, si Kristo ang lagi We maging always puso. need to remember that we have been redeemed by the blood of Jesus. Lagi nating alalahanin na tayo'y tinubos ng dugo ng ating Panginoong Therefore, Jesus. our body belongs to God. Kaya nga ang ating katawan, lagi nating alalahanin, ito'y sa Panginoon And Diyos. we have to glorify God with our Na body. kinakailangan nating luwalhatiin ang Diyos sa We pamamagitan ng have to ating glorify katawan. Him with our food, our drink, and anything we do. Kinakailangan luwalhatiin natin siya sa lahat ng ating iniinom, sa ating kinakain, at lahat ng ating ginagawa. And when we talk about diet, At kapag pinag-uusapan natin ang Remember patungkol sa Genesis- ating kalusugan o pagkain, remember Genesis 1:29. kailangan daw po nating alalahanin ang sinasabi sa Genesis 1:29 Can you read it together? na Yeah? Genesis 1:29. sinasabi po ng Genesis 1:29, basahin daw po natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3. I had given you every herb bearing seed which is upon the face of all earth, and every tree in which is the fruit of a tree yielding seed, to you it shall be meat. So this is the best food for us. Ito po ang inirekomendang pagkain We are para sa talking atin. about fruit. We are talking about nuts. May usapan daw po natin dito mga prutas, mga nuts. Well, this is the best diet. Ito daw po ang pinakamabuting pagkain para sa atin. And what happened after sin? At pagkatapos ng kasalanan, ano daw po nangyari? Remember Genesis 3:18 that we started to eat vegetable. Pagkatapos daw po ng magkasala, naidagdag sa pagkain ang mga gulay. It says, "Thorn and also thistle shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herbs of the field."
Yan daw po ang mga nadagdag na pagkain matapos na magkasala ang tao. Nakikita niyo po sa ating screen. Well, but remember what happened after the flood? Pero pagkatapos naman daw po ng baha, ano daw po ang nangyari? Where there was no more vegetable. Noong ko walang gulay, walang prutas. You can imagine that Noah was in that ark for a long time. Alalahanin daw po natin na sinuway nandun po sa loob ng arko sa loob ng mahabang panahon. And the Lord has prepared. At ang Panginoon ay naghanda ng bagay na ito. And then for that reason, we can see the descriptions about the clean food and unclean food. Yan, pagkatapos nito ay pinakita naman kung ano ang pwedeng kainin, may kinalaman at merong pagkakaiba ang malinis at ang maruming And you mga can hayop. find that one in Genesis 9 verse 3. At itong sinasabi dito sa Genesis 9:3, sabay-sabay po natin basahin. Every moving things that liveth shall be meat for you. Even as the green herbs, there's have I given you all things. things. Well, does it mean that every moving things we eat? Mga kapatid, tama ba na lahat ng gumagalaw na bagay ay pwedeng kainin? Eh, lahat tayo gumagalaw, baka pati tayo pwede nang kainin. So, everything moving we eat? Lahat nga daw po ng gumagalaw, eh pati yung camera ngayon gumagalaw, baka yan pwede na rin. Yeah. Do we eat rat? Kumakain daw po ba tayo ng mga daga? Huh? Do we eat flies? Flies always moving? Siguro masarap ang langaw. Yeah. Well, of course not. Of course, hindi. There are 3 qualifications of eating meat. Tatlong mga bagay daw po ang tatandaan natin para makakain tayo ng karne. The flesh was to be drained of the blood, Genesis 9 verse 4. Unang-una, dapat daw ang katawan ng hayop na yung kakainin ay kinakailangan sila po'y natanggalan ng dugo. So it means we have to draw out the blood. Ibig sabihin talagang patutuloy natin ang dugo. And then only clean animals were to be used for food. At kinakailangang malinis na hayop lang ang gagamitin para maging pagkain. Because Genesis 7 verse 2 has mentioned about it. Sapagkat sa Genesis Kapitulo 7 talatang 2 ay sinabi na ang patungkol sa malinis at maruming hayop. Among all the animals that are clean, 7 pairs. Opo. But unclean, 1 pair. Sa mga hayop na pumasok sa arka, ang malilinis 7 pares, ang marurumi 2 pares. But something people forget. Subalit marami itong nakalimutan ng tao. No unnecessary killing animals to be done. At ito nga po ang Okay, Genesis 9 verse 5. ito po ang sinasabi. So, if we have something healthy, if we have tofu, Kung meron daw tayong tofu, if we have nuts, o kung meron tayong mga nuts, we do not need to kill the chicken, tama, hindi na daw po natin kinakailangan patayin ang mga manok. right? We do not need to have unnecessary killing. Hindi na daw po natin kailangan mga bagay na ito. All right. And then when we talk about human body, Kapag pinag-aaralan daw natin ang kinalaman sa ating katawan, you know, human body was created with an indigenous, ang ating daw pong it was a katawan body with very special function. na nilikha sa isang natatanging paggawa, Then any deviation from what we have been created is harmful to the body. ano man ang gagawin natin na walang kinalaman doon sa disenyong pagkalikha sa atin ay magiging masama sa ating pangangatawan. And then apparently human beings were created as a vegetarian. Ang tao daw po na dapat talaga nilalang ay dapat siya daw po maging vegetarian. Is it correct? Tama daw po ba ito? Is it correct? Tama daw po ba ito? Maraming kumukontra? Well, we'll see what the doctor says. Titingnan daw po natin kung may kinalaman ito sa siyensya. My wife said I have to go on. Yeah. For instance, you must not eat any fat or any blood. Sinasabi po sa Leviticus 3:7, hindi tayo kakain ng anumang taba o dugo. Why? Bakit daw po? Bakit? What happened? Ano mangyayari pag kakain tayo nito? When you are sick, Kapag ikaw ay may sakit, you go to the hospital. pupunta ka to the sa doctor. ospital. What the doctor or the nurse will do? Anong gagawin ng doktor o ng nurse? Check the blood. Titingnan ang iyong dugo. Because we know that by looking at the blood, you know whether you are sick or not. Sapagkat sa pamamagitan pa lang ng dugo, malalaman kung ikay may sakit o The wala. Lord said, don't eat the blood. Sasabihin ng doktor, huwag mong kainin ng Because the dugo. Lord doesn't want us to suffer because of sickness. Kaya nga alalahanin natin, ang Diyos ay una nang sinabi ito para hindi tayo makaranas ng karamdaman. We should not eat fat.
At titingnan naman natin dito sa taba. It is because of the cardiovascular disease. Ito ba'y nagbibigay daw po ng mga karamdaman sa ating mga Very puso. easy for us to get heart attack. Magkakaroon tayo ng tinatawag na atake sa puso. Or another one is someone can get also a stroke Ito daw pong sakit na ito ay nagdadala sa atin para ma-stroke tayo. because of the cerebrovascular disease. Ito nga pong mga cerebral muscular disease na tinatawag. And there are so many sickness, there are so many different kind of cancers have come as the result of too much fat in the body. Ayun na po. Dahil daw po sa mga pag-aabuso natin sa ating mga katawan, nagkakaroon tayo ng iba't iba at maraming mga karamdaman. For that reason, the Bible gives also special instruction about the meat or the food that we can eat. So ang ating Panginoon ay nagbigay din ng tatanging aral o babala ng mga pagkain na dapat nating kainin. So what we can find in Leviticus 11:2 and 3. Titingnan daw po natin ang masasama makikita sa Leviticus 11, 2 at 3. These are the animals we may eat among the beasts and of the earth. Ito yung mga hayop na makakain nyo sa balat ng lupa. Among the beasts, whatever divides the hoof, having cloven hoof and chewing cud, that you may eat. Alinman sa mga hayop na may baak, ang paa at gumunguya, pwede nyo itong kainin. And for that reason, we do not eat camels. At ito naman ang hindi natin dapat kakainin. For that reason, we do not eat coney. Hindi natin kinakain ng mga kuneho, ang camel. And how about baboy? Ito namang baboy. Paano kaya? Well, I used to eat baboy a lot. Madalas daw po siya dati kumakain ng baboy. You know, as I mentioned earlier, I came from Buddhist families. Kagaya na nabanggit po, siya po dating Buddhist. And I became Christian. At siya ay naging... And I have passed 3 different churches. At siya po ay napabilang daw po sa talong iba't ibang Yeah. Kristiyanong iglesia. From the Protestant church to the Methodist church and to the Pentecostal church. Mula daw po sa mga iglesyang nabanggit na yon. And everybody said it is okay to eat baboy. Lahat daw po na napas sa reliyon, sinasabing ayos lang kumaon og baktin. Because, and then I enjoyed eating pork. Sapagkat gustong-gusto niyang kumain og baktin. Yeah, but is it okay? Okay lang ba talaga umaon og baktin mga kaigsunan? Is it okay to eat pork? O okay lang po ba kumain ng urig sa aming mga Bicolano? It is better to explain from medical science. Tingnan daw Alright? po natin ang sinasabi ng science patungkol dito, pagkaon og baktin. Okay. Remember, when the Lord says something, it's always for our good. Tandaan natin mga kaigsuunan, pag ang Diyos nagsinulti og usa ka bagay, it is for our own good. Yeah. So when you ask the question, why is pork forbidden? Maaring tatanungin nyo, ang sarap-sarap naman ng baboy, bakit ipinagbawal? I've never eaten pork in my life because I'm a 3rd generation Seventh-day Adventist. Si Madam po, hindi niya daw pong naranasan ni kumain ng baboy kasi Adventistang pamilya na ang kanyang kinamulatan. But my husband eats everything Pero ang kanyang asawa, kinakain halos lahat. because he comes from Buddhist. Kaya dahil nga po nang galing siya sa ibang relihiyon. But now we found out from science Ngayon, sinasabi daw po ng siyensya, that pork has a high content of fat. na meron daw po ang baktin ay merong mataas na na mga taba na nasa kanyang katawan. And also, when the fat comes into your digestion, it will also clog the blood vessels. At pag yung mga taba daw yun ng baboy ay pumasok sa ating katawan, ay ginagawa nitong barado ang ating mga ugat-ugat na nagiging sanhi ng tinatawag na cardiovascular o may kinalaman sa sakit sa ating puso. Now, just remember, all the blood vessels that has been obstructed, the organ behind the obstruction will not receive any food. Kaya nga daw po, yung mga nababarahan, tandaan natin, hindi ito makakatanggap ng anumang pagkain. So if the blood vessels that supplies nourishment to the heart is being blocked, the coronary arteries, then you get a heart attack. Kaya nga daw po, kapag ang mga ugat-ugat na patungo sa ating puso ay nabaraduhan, ay magkakaroon tayo ng atake di corazon. But if the blood vessels that supplies food for the brain, then you get a stroke. Kapag naman ang blood vessels ay hindi na makaabot ang supply na kailangan nito sa ating mga utak, magkakaroon na tayo ng tinatawag na stroke.
So God loves us and God does not want us to suffer from heart attack and stroke. Kaya nga ayaw ng Diyos na tayo ay makaranas ng tinatawag na karamdaman saan? Sa heart attack o yung atake sa puso o ma-stroke. Then there's another thing. Meron pa pong nangyayari. When you eat pork, there's a possibility to get trichinosis. At kapag kumakain daw po tayo ng baboy, may tinatawag na parasite na trichinosis o trichina. Yes, this is the parasitic infection caused by Trichinella spiralis. Ito daw po ay makikita lang talaga doon sa laman ng baboy. Now, I don't know how the specimens here are being examined in Philippines. Hindi daw po natin alam kung paano in-inspection yung mga binibentang karne sa palengke, ha? But we found out in San Francisco, Sa San Francisco daw po, may ganitong pag-aaral na natuklasan. Dr. McNaught took the pork and the pork specimen and want to find out whether there's any Trichinella spiralis. Ito daw pong doktor na ito, si Dr. McNaught ay kumuha ng laman ng baboy at gusto niyang malaman kung ang laman ng baboy na ito ay meron nga pong ganong parasite o trichinosis. And here's what he found. Ito ang kanyang natagpuan. 1 out of 4 had living Trichina larvae. Isa daw po sa bawat 4 na kinakatay na baboy ay nakakatagpo ng tinatawag na trichina larva. So, as the pork is being digested in the stomach, Habang daw po yung baboy na ito na merong ganitong parasite ay inyong kinakain na tinutunaw sa iyong sikmura, the larvae is going to be released, ang insekto na ito ay makakawala. released from the house, the cyst, very hard one. Opo, doon sa kanyang bahay. And then it enters into the intestines. Tapos ito'y papasok sa iyong bituka. Now, within 2 days, Sa loob ng 2 araw, this larvae is going to be matured ito po ay tatanda and they start mating. at sila daw po ay magkakaroon ng pag-uugnayan sa isa't isa. Now, the female worms can burrow into the intestinal wall. At ito daw pong babaeng worm na ito ay pwedeng malagala doon sa iyong bituka. And then just within 7 days, At sa loob lamang ng 7 araw, this living larvae is going to be discharged. itong larva na ito na nabubuhay ay pwedeng mawala. Now, each female worm may produce more than 1,000 larvae. O sa madaling salita pala, itong female ay pwedeng makawala at siya may produce ng 1,000 larvae. And the production continues on for 4 to 6 weeks. Nako, sa loob daw po ng 4 na linggo hanggang 6 na linggo, patuloy na padami ng padami ang kanilang pinuproduce na ganito. And after this, the female worm will die and is being digested by the ones that ate it. At pagkatapos nito, ang babae daw pong worm na ito ay mamamatay at makakasama sa tinunaw kasama ng ating mga pagkain. Now, what happens to that larvae? Ano na po mangyayari doon sa larvae na yon? This tiny larvae is going to be carried. Ang maliit na larvae nito ay Being carried. Yeah. Matatangay They go to the lymph systems, to the lymphatic vessels. at sila po ay pupunta doon sa tinatawag ng lymphatic vessels o sa ating mga ugat-ugat sa katawan. And then they will go to the blood vessels. At pupunta naman ito sa mga ugat ng ating mga dugo. And then they will penetrate the muscles, causing inflammation. At ito'y papasok na doon sa mga muscles natin na magiging sanhi ng kanilang pamamaga. And there are a variety of symptoms because of this larvae Iba't-ibang penetration. palatandaan daw po na meron na kayo nito sa inyong katawan. First of all, you can have fever. Maaring magkaroon ka ng lagnat. And then secondly, your eyelids can be swollen. Ang iyong mga piling tayo maaaring magkaroon ng tinatawag na pamamaga. Then your eyes can cause bleeding. At ang iyong mga mata ay pwedeng dumugo. And the muscles will cause soreness and pain. At ang iyong mga masa ay maaaring magkaroon ng mga namumulang bahagi at ito'y makakaramdam ka ng masasakit na pakiramdam. Especially the muscles that you use for breathing. Lalong-lalo na daw pang muscles natin na ginagamit natin sa ating paghinga. The muscles that you use for speaking. Ang ating mga muscles na ginagamit sa ating pagsasalita. The muscles that you use for mastication, for chewing. At ang muscles na ginagamit natin sa ating pagnguya. And the muscles that you use for swallowing. At ang mga muscles na ginagamit natin sa paglunok. And then you have skin rashes. At magkakaroon ka ng mga rashes sa iyong mga balat. And also you can have bleeding under the nails. At magkakaroon ka ng mga dugo-dugo makikita sa ilalim ng iyong mga kuko. Usually they can have inflammations of the lungs and the heart
causing a person to have heart failure. At maaari kang magkaroon ng pamamagas ng iyong baga, ng iyong puso, at pwedeng magkaroon ka ng tinatawag na heart failure o problema sa puso. Usually, this takes place between 4th till 8th week. At maaaring itong bagay nito mangyari sa loob ng 4 hanggang sa 8 linggong pangyayari. But you know, a lot of people eat pork. Pero paano nga ba daw kumakain ng tao ng baboy? And then they said, no, the symptoms is not valid. It's not true. Hindi naman totoo yan, di totoo yan. It is true. After 3 months, all the symptoms disappeared. Totoo na sa loob daw po ng 3 buwan, itong mga sintomas na ito ay mawawala. But what persists is the muscle pain and they always feel tired. Opo, mawawala daw ito, pero ang mangyayari, ang kanilang mga muscle pain ay mawat, pero lagi po silang makakaramdam ng tinatawag na pagod. God wants us to be energetic. Gusto ng Diyos na tayo laging masigla. God doesn't want us to be always tired. You cannot do anything. Hindi daw po gusto ng Diyos na lagi na lang tayong pagod para hindi na tayo makagawa. The Lord gives us food to eat so that we will be healthy. Ang Panginoong Diyos ay binigyan tayo ng tamang pagkain para tayo ay maging maligaya. That's the reason why He doesn't want us to eat pork. Kaya nga yan ang dahilan, kaya't ayaw ng Diyos na kumain tayo ng baboy. It is for your own good. Sapagkat ang kagustuhan ng Diyos sa ating pangatawan ay maging malusog. Now, when you look at the other kinds of unclean food, you look at Leviticus 11 verse 9. Titingnan pa rin daw po natin itong mga ibang sinasabi ng banal na Biblia. Let's all read together. Basahin daw po natin lahat ito. These shall ye eat of all that are in the waters, whatsoever had fins and scales in the waters, in the seas, in the rivers, then ye shall eat. Sa madaling salita, anumang may kaliskis at palikpik na mga nasa tubig, pwedeng kainin. Kaya bawal ang sirena kasi walang palikpik. So we can eat the ones that has fish, fins, and scales. O kaya nga daw po, lahat ng pwedeng kainin, yun lang may mga palikpik at kaliskis. If there's no fins and scales, it's not good. It's Kapag considered wala daw unclean. pong palikpik at kaliskis, hindi maganda ito sa atin. So it's like this fish. It has fins and scales. Ito nga daw pong mga nasa larawang ito ay merong mga palikpik at kaliskis. Okay, like this one. Ito, pwede rin sa atin. That's okay to eat because it's not considered as unclean. Opo, ito daw po ay malilinis, kaya pwede natin kainin. But look at Leviticus 11 verse 9 and 10. Tingnan pa daw po natin ang sumusunod na sinasabi ng talata. Let's read it all together. Basahin natin lahat. And all that have not fins and Fins and scales scales and seas as in the rivers of all that move in the waters and all the living things which see in the waters, they shall be abomination unto you. Sa madaling salita, lahat daw po ng walang palikpik at walang kaliskis na nasa lahat ng tubig, dagat man yan o ilog o anuman, hindi pwedeng kainin. So if there's no fins and scales, do not eat it because Kapag walang kaliskis at palikpik, huwag niyong kakainin. it's an abomination unto you. Ito po ay karumaldumal daw po, hindi lang sa Diyos, kundi dapat sa atin din. But you know, this is a delicacy. Pero ito daw, maraming gumagawa nito na parang delicacy lang. Like this shrimp. Ayan, kagaya nitong hipon. Okay, list this one. No fins ito. and scales. Ayan, Don't eat it. huwag daw natin kakain. Ito, marami dito sa atin. The lobster. Ayan daw po, Then when you come and tell these doctrines, as you reach out to other people, then they will say, what kind of religion do you have? Pero pag- Anything that is good, you don't. Anything that is, nga is daw nice, po. you don't want to eat. Sasabihin daw sa atin, unsa mang relihiyon niyo dong, unsa may lami, mayad to magbawal. I don't like to enter that kind of religion. Ayoko ng ganyang relihiyon. Kung nasaan ang masarap, yun ang bawal. But remember, as we mentioned, God has to be uplifted. Pero alalahanin daw po natin na ang Diyos, alam niya kung anong makakabuti sa atin. God loves us. That's why He gives us this regulation for us to be healthy. Ang Diyos ay mahal na mahal tayo, kaya nga binibigay niya mga bagay na ito para tayo po'y magkaroon ng malusog na pangangatawan. What is the proof? Ano daw po ang sabihin nito? I'm very happy when I found this research that was done during World War II. Meron daw pong ganitong pag-aaral at siya'y naging maligaya daw po dahil sa natuklasan niyang ito. Now, there are American flyers Meron daw pong mga Amerikano, maaaring ito yung mga piloto, and Marine Naval aviators that was shot down, so they were on the seashore. at sila daw po ay napunta doon sa tinatawag, siguro ito po yung mga napunta doon sa karagatang ito.
So what they did is they only take all the seafood. At kanila daw pong tinipon at pinagpupulot ang mga seafoods na kanilang nakikita. So they survive by eating seafood, At sila daw crabs, po ay- shrimps, and all that. Nakaligtas sa pamamagitan ng pagkain nito, mga hipon at kung ano-ano pa. But they got very sick. Pero sila po ay naging masakitin. And so the government says that that should not be the case. They should eat the right kind of food so that they will be energetic, they will not be sickly. Kaya sinabi ng gobyerno na dapat hindi itong ginagawa, dapat kumain kayo ng mas masasarap o mas makapagbibigay ng kalusugan sa inyo ng mga pagkain. So the government hired Dr. Bruce Halstead. Kaya nga ang gobyerno ay kinuha itong si Dr. Bruce Halstead He's a marine biologist. at siya nga po ay isang bihasa sa pag-aaral ng mga buhay na nasa dagat. And he has a good salary. At meron po ang kanyang pag-aaral, narito ang natuklasan. And the government said, okay, I'm going to give you a boat. A boat. Kinakailangan magkaroon ka ng bangka And you have a crew with you. at magkaroon ka ng mga taong kasama. What you do is you have to take the pictures of what kind of food that they can get from the sea that will not make them sick. At sila yung pipicturan o riritsatuhan at titingnan mo kung ano yung nakuha nilang pagkain doon sa dagat na hindi sila bibigyan ito ng karamdaman. So he made a manual. At siya po ay nagkaroon ng listahan. And he studied all the fishes. He said, okay, this fish you can eat. This one you cannot eat. This one you can eat. This one you can eat. And it's a big manual with all the pictures that the kind of food that they can take out and eat from the sea. At ganun po, pinicturean at napakadami niya na po nang napicturan at ito po natagpuan niya kung ano mga bagay-bagay na yon sa karagatan. So what they said, okay, all the manual, this manual is only being given to the American flyers so that if they are shot down, they can choose the kind of food that will not make them sick. Ayun, ito daw po ay binigay doon sa mga piloto ng mga Amerikano para pag sila daw po ay bumagsak man sa dagat, makapamimili sila ng kung anong pagkain ang dapat nilang kainin. So, because there are so many kinds of fishes, he took a lot of pictures, so the manual is very thick. Dahil sa napakaraming picture na yon, The manual is very thick. napakakapal na noong menu na yon. So, you know, people do not like to carry the manual. Hindi naman gustong bitbitin pa ng mga tao yung mga menong napakakapal. Even when you go to church, you don't carry the Bible anymore. You carry your iPhone or even your iPad because yun na. it's thinner and it's lighter. Bato-bato sa langit, tayo nga daw po, Biblia yan, papunta lang sa simbahan, sinasadyang kalimutan, mas binibitbit pa ang ating mga cellphone at iPad. Ang tamaan matuwat magbago. So you know he gave a guidelines. Kaya nga binigyan tayo ng Panginoon ng palatuntunan patungkol dito. Do you know what is the guidelines? Ano po ang palatuntunan o yung dapat nating sundan? This is what he says. Ito ang sinasabi ng ating Panginoon. If you lose this manual, Kapag winalaan nyo itong manual na ito, just remember one thing. alalahanin nyo lang ang isang bagay. If it has fins and scales, Kapag you meron can eat it. merong kalispik, palikpik at kaliskis, pwede nyong kainin. But if it doesn't have fins and scale, such as crab, lobster, shrimp, oyster, clams, don't eat it because they have a high level of toxicity. Pero kapag walang kaliskis at palikpik, huwag nyong kakainin kagaya nitong mga hipon, mga oysters, mga clams. Huwag kayong kakain yan kasi mas mataas at mas maraming lason ang matatagpuan sa kanila. When I read this, I said, praise the Lord! Kaya nang mabasa ko ito, sinabi ko, purihin ka, Panginoon. This 20th century marine biologist echoes the word of God that God loves us and whatever God says is always for our best. Sapagkat ang scientificong ito na makabagong panahon ay kanyang sinasabi kung ano ang sinabi na ng Panginoon noon pa at ito'y nagpapatunay na ang Panginoon ay talagang mahal nga tayo. Praise the Lord, God loves us. Purihin ang Panginoon sapagkat tayo'y kanyang mahal. Amen for that. And then there was one in Preventive magazine. At meron pa dito kung paano maiwasan ang karamdaman. It says shellfish are dirty and dangerous. Ang sinasabi ito daw pong mga shellfish na ito, kagaya ng mga tuway at kung mga ano-ano pa, ay isang marumi at isang mapanganib na bagay. This is written not by the Adventist magazine, but outside magazine. It says Prevention magazine. At para maiwasan nga daw po natin itong karamdaman na ito. Kaya prevention nga po.
What does he say? Ano ang sinasabi? He said, why shellfish carry so much disease and poisons? Bakit daw po itong mga shellfish na ito ay nagdadala ng sobrang daming karamdaman at lason? He said, no animal food offered on the menu of your favorite eating place could be served to you along with its feces. Dapat daw po kung tayo daw po ay nagluluto o kung tayo may pupunta sa mga restaurant, dapat sana hindi ito natatagpuan sa ating mga hapagkainan. Yuck. Kadiri, ew. It feces. Pakadumi. He said, yet this is the case with seafood. Kaya nga daw po, ito ang makikita natin sa mga paboritong seafoods na kinakain ng marami nating kababayan. It is offered full, complete with its intestinal tract. So when you eat the feces. That's the reason why it has high toxicity that cause people to be very sickly. Nako, kaya pala. Kaya pag kumain daw tayo nito, talagang kumpletong-kumpleto sa dumi itong mga ganitong uri ng nilalang. Kaya bahala po sila dyan. So when God gives us the guidelines to eat the right kind of food, remember, God loves us. Kaya nga, nang ibigay ng Diyos ang palatuntunan patungkol sa kung anong tamang pagkain sa atin, ibig lang sabihin, dapat alamin natin na ang Diyos ay lubos tayong minamahal. Well, I come from the family that always eat pork. Kaya nga daw po, galing siya sa pamilya na talagang kumakain ng baboy. I have eaten a lot of shrimps. Nakakain daw po siya, katulad ko rin naman ng napakaraming mga hipon. I have eaten so many frogs. Kumain daw po siya, katulad ko rin pala, ng maraming palakang bukid. Yeah. And you know what happened with my uncles? At alam niyo daw po kung ano nangyari nung kumain ng? Yeah. My uncles died at the age of 45. Ayun, yung kanya daw pong tiyuhin ay namatay sa loob o sa edad na 45 anyos. Or 47. O migit kumulang 47. But I was the first persons in the family that became a Seventh-day Adventist. Subalit siya daw po ang kauna-unahang tao sa kanilang pamilya na naging Seventh-day Adventist. And then I introduced the message to my father. At ipinakilala niya ang pabalitang natanggap niya sa kanyang ama. And my father used to smoke for more than 30 years. At ang kanyang tatay ng panahong yon ay naninigarilyo na sa loob ng 30 taon. When he stopped smoking, Nang siya'y tumigil sa paninigarilyo, stopped eating baboy, tumigil sa pagkain ng pork, stopped eating shrimp, tumigil ng pagkain ng he hipon, became healthier and healthier. siya po'y naging mas malusog. When his brothers, older brother and younger brother, died at the age of 45 or 47, Noong ang kanyang tiyuhin nga daw po'y namatay ng 45 o 47 na edad. and my father died at the age of 80. At ang kanyang mahal na ama ay namatay sa edad na 80. So food has some influence to our age. Kaya nga daw po ang pagkain ay merong malaking impluensya sa ikahahaba at ikaiikli ng ating God buhay. wants us to be healthy. Gusto ng Diyos at mahal tayo ng Diyos, kaya gusto niya na tayo maging malusog. The Lord wants us to be happy. Gusto ng Diyos na tayo maging maligaya. Therefore, the Lord has given the Bible so we can choose the right kind of food. Kaya nga ipinagkaloob ng Diyos ang banal na Biblia upang makapili tayo ng tamang dapat kainin. Well, we haven't finished our discussion, Hindi pa daw po natin tapos ang ating but the time pinag-uusapan. shows that we have to stop. Right? Okay. Shall we all stand for prayer? Tayo pong lahat ay tumayo muna. Our gracious Heavenly Father, O mahabagi naming Ama, thank you so much, Lord, for loving us. maraming salamat sa pagmamahal mo sa amin. Thank you, Lord, for the salvation that we have found in Jesus Christ. Maraming salamat sa aming pagiging masaya na natagpuan namin sa aming Panginoong Jesus. And thank you so much, Lord, for so many good instructions that we have received from the Bible. Maraming salamat, Panginoon, sa napakabuti at napakaraming magagandang mga palatuntunan at gabay na ibinigay mo mula sa iyong banal na kasulatan. Have each one of us, Lord, with the power of the Holy Spirit, Sa tulong ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay inyong tulungan so that each one of us can follow what the Bible says. upang ang lahat sa amin ay makasunod sa kung ano ang sinasabi ng iyong banal na kasulatan. So we can be healthy people Upang kami maging malusog na iyong mga anak and also happy people. at maging maligayang mga anak.
Thank you, Lord, for loving us again. Maraming salamat po, Panginoon, na kami talagang iyong In inibig. the name of Jesus we pray. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen.